At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po yung mga hints para kay chapter 1183. So tignan na nga natin kung ano-ano yung mga hula nga rito at ayan, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At ito nga yung unang binigay ay yung The Swan Princess. So hindi ko alam hindi ko sure kung kasama to sa Disney Princess, pero ayan, Swan Princess yung ibinigay nga dyan at ayun nakalagay, Kingdom of Music. At pangalawa naman ay etong si Ragnir. So ginawa ng meme etong si Ragnir at pangatlo ay eto yung bote ng alak, Esperia, kung tama ako ng pagkakabasa dyan. At kasama rin dito itong si Silver Cerealio nga nakalagay dyan, It's So Peak. At lastly ay kasama nga saint na binigay etong dalawang God's Knight natin, si Saint Summer at saka itong si Saint Killingham. At so ayan, iunahin natin tignan dyan itong kay Silver Cerealio, itong nakalagay It's So Peak. So dito ang hula ng mga One Piece community natin medyo hati. Sinasabi nga nila dyan na baka naman mag hybrid form na itong si Prince Loki at ayun, labanan niya itong si Imo Sama gamit nga yung mode na yan. Kasi nga so far ay hindi pa raw ginagamit yan ni Prince Loki kay Imo. At yung tanong nga bakit di ginagamit ni Prince Loki itong hybrid form niya samantalang ang lakas-lakas nito ni Imo Sama. Pero maliban pa dyan, yung ibang hula naman sinasabi nga dyan baka dumating na itong si Luffy at mag-join nga siya dyan kay Prince Loki sa pakikipaglaban dyan kay Imo. So ang pinagbasihan naman rito kasi di ba nga finiture na sa Weekly Shonen Jump itong si Luffy at saka si Imo Sama. So kaya marami talaga yung umaasa, yung nag-e-expect na sa chapter na to talagang darating itong si Luffy at yun mag-join siya kay Prince Loki at kakalabanin niya ayang si Imo Sama. Pero yun nga sa kabilang banda ay sinasabi naman marami din sa One Piece community natin na pagdating sa hint na to na It's So Peak, wag daw masyadong umasa kasi madalas naman daw nakikita yung It's So Peak na yan sa mga hints nga sa pagdarating yung chapter, tapos in the end ay walang ganun. So kumbaga parang hindi naman daw lagi It's So Peak yung chapter, kaya wag masyadong umasa dyan. So may punto naman, wag tayo masyadong mag-expect para di masyadong masakit. But anyways, ay in connection dito ay ipasok na natin ito nga yung hint na binigay patungkol kay Ragnir. So ito, join the Ragnir agenda. So dito ay parang napaka straightforward naman ang hint na binigay na nga na yan. So ina-expect na makita dyan kay chapter 1183 yung sa lakas na nito ni Ragnir. So kumbaga baka pakitaan pa tayo nito kung ano yung mga tinatagong lakas niyan. At yung iba sinasabi na baka may lore ulit na pag-uusapan patungkol nga rito sa Ragnir na nga na to. So yun, basically ay ina-expect na magpapatuloy pa rin yung pakikipaglaban ni Prince Loki kay Imo Sama at syempre tutulungan ni Ragnir itong si Loki sa pakikipaglaban. At ayun nga, baka ipakita rito kung meron pang tinatagong lakas itong si Ragnir. At yung pala, bago ko makalimutan, may dagdag pa pala nga rito na baka ipakita rin kung ano yung connection ni Imo Sama at saka nga nito ni Ragnir. Kasi diba kung matatandaan niyo sa nakalipas na chapter, pinansin binate ni Imo itong si Ragnir. So kaya yun, baka nga ipakita rin dito sa chapter na to kung ano yung connection o yung relasyon nito ni Imo dyan kay Ragnir. But anyways, ay maliban nga dyan, ay punta na tayo dito na sa isa pang hint natin kay Saint Summer sa kay Saint Killingham. So dito naman sa part na to ay inaasahan na magtatapat-tapat na itong apat. Itong si Sanji laban kay Killingham, tapos itong si Zoro laban naman kay Saint Summer. Pero yun nga lang ako, parang di pa ako sure dyan kung magkakalaban na nga itong apat na to kasi parang ang bilis ng pacing Pero yun ay posible naman yan kasi nga sabi nga di ba sa last comment sa last chapter, racing yan sa pagliligtas din nga sa mga bata. So kaya posible naman, pwede nga yan. So yun guys, kung ano yung hula nyo rito kay Saint Summer sa kay Saint Killingham ay siguro pa i-comment lang dyan sa baba. At so ayan ay pagkatapos rito ay punta naman tayo sa hint na to. So dito sa hint na to, yung marami talaga yung nagfo-focus, di ko rin alam kung bakit. Pero ito nga ang nakalagay dyan, The Swan Princess, Kingdom of Music. So kaya ang napipisil na pinapatukuyan ng hint na to, unang-una ay etong si Gungo at pangalawa naman ay etong si Brook. So kasi nga dito nakalagay Princess. Alam naman natin na etong si Gungo ay di ba prinsesa nga yan. At pagdating naman sa music ay syempre walang iba yan kundi etong si Brook. So may punto naman, pinapatukuyan ng hint na to etong dalawa at yun nga sinasabi na baka magkaroon ulit dito ng flashback kung ano yung nangyari kay Brook at saka nga kay Gungo. At so now in connection rito ay ipasok na nga natin itong hint na to. So play natin saglit yan. At so yan, so inikot lang itong bote at yung pangalan nga ng bote na to o ng alak to is Esperia kung di ako nagkakamali ng pronunciation o ng basa dyan. So now dito sinasabi na since na pinakita nga si Brook tapos may alak ay baka nga patungkol to sa Bingsake. Pero okay naman yung hula na yon. Pero maliban dyan ay inalam kung ano yung ibig sabihin ng Esperia na nga na to. At eto nga yung mga nakakalap na info dyan. So nakalagay dyan, the word derives from Hesperus or Hesperus, the Greek deity who personified the evil
evening star, the planet Venus visible at dusk and twilight itself. Therefore, Hesperia is literally the place where the evening star shines first, the west. At maliban pa dyan, eto pa rin yung dagdag info dyan. Hesperia comes from Hesperia, a name meaning the western land or land of the setting sun. So dahil dito, kaya maraming nagsasabi na hindi kaya baka yung Hesperia na yan yung pangalan ng homeland at saka anong kingdom kung saan nakatira yung si Brook sa Kasigun ko. At ang pinagbasihan naman niya na etong panel na to na kung saan sinabi nga rito ni Brook, Thriller bark originally came from our homeland in the west. At yun nga, sabi kasi diba dito sa definition ng Hesperia na yan, western land or land of the setting sun. So kaya nga sinasabi baka lang naman dyan nagmula etong si Brook at saka nga etong si Gunko. At so ayan, kayo ba sa tingin nyo etong Hesperia na to, yan nga ba talaga yung kingdom o yung homeland kung saan nagmula etong si Gunko saka nga si Brook? At then pagkatapos nga nyan, isyan guys, hanggang dito lang itong mga hints natin para kay chapter 1183. At ayun, ay reminder lang guys na ito, mga hints pa lang naman yan, mga hula-hula pa lang yung mga binigay nga natin dito. So pwedeng mali mga hula, pwedeng tama yan. At ayun, kung may mga hula rin kayo patungkol sa mga hints na binigay na dyan, ay pa-comment na siguro dyan sa ibaba. At ayun, minsan mga may panggulo pa na binibigay na hinte. So mag-iingat lang tayo dyan. But anyways, ayan. Ay ulit, maraming salamat sa panonood dito sa channel natin. At kung natripan nyo itong video natin, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.